Okay, ready batch 3. Okay, para lang hindi ulit-ulit yung explanation, ire-record ko 'tong feedback ko, with one of your classmates. Secret na lang kung sino. So topic, many cities around the world are facing the prompt of traffic congestion. Task, explain yung causes at magbigay ng solutions. Okay? O, bago ko gawin yung sa akin, tingnan muna natin 'tong gawa nung classmate niyo. Unang-una, halos kamukha halos magkamukha lang ito, yung tanong tsaka yung intro. Hindi puwede yan, kailangan mag-paraphrase. Binago lang yung unang word, yung many, ginawa lang some. Okay? Pero kung mapapansin niyo, halos pareho na dun pagkatapos yung salitang cities around the world are facing traffic congestion. Halos pareho. So, ima-minus yan sa word count. So, underlength na, ma-minus pa. Hindi puwedeng papalitan mo lang yung unang word sa simula tapos na yon. Okay? Tingnan niyo yung sample ko, yung kulay blue. Imbes na cities, urban areas. Imbes na around the world, around the globe. Imbes na traffic congestion lang, terrible traffic congestion. Okay? Tapos, so kulang sa paraphrasing. Tapos, ang topic dapat niyan is, well, di ba yung paragraph 1 natin, intro. Paragraph 2, causes. Causes. Paragraph 3, solutions. Paragraph 4, conclusion na yan. So, dapat 4 paragraphs, nakuha naman. Pero, kapag causes ang topic, kailangan lahat ng isusulat mo dito, causes. Okay? Ngayon, tingnan nyo 'to. Kung, paano ba tanggalin 'to? Shift Alt 5? Hindi, ayun. Tingnan nyo 'to. Kung tatanggalin ko 'to, in today's daily life, traffic congestion is the biggest problem that cities around the globe is dealing with. Yan ba ay cause ng traffic? Sinabi ba niya kung ano yung dahilan ng traffic? Hindi, 'di ba? Actually, yan yung topic ng buong essay. Dapat pang-intro yung ganyang statements. Dapat lahat ng isusulat mo dahil causes nga, causes dapat. So, anong magandang gawin dito? Maganda, tanggalin na lang yung unang sentence, magsimula agad sa first sentence. So, the main reason, di malinaw na dahilan yan. Okay? Masyado raw gumagamit ng private cars. Hindi gumagamit masyado ng bus tsaka ng train. Okay, actually, malaking dahilan yun. Number one reason yun. Ang problema, yung sumunod na sentence, the side of the road occupied by cars, mga illegally parked, illegal vendor, hindi pa man na-explain yung una eh. Tapos may pangalawa ng idea. Ayaw ng IELTS yung listahan. Nagsulat ka nga ng 4 na sentence tapos 4 na iba-ibang dahilan. Pangit yun. Mas maganda pa, 2 dahilan pero 4 na sentence. So each sentence, 2. You have to explain what you say. Kasi sinabi mo, ang pinakadahilan dyan, yung maraming tao gumagamit ng pribadong sasakyan. O paano naka-traffic yun? In-explain mo ba? Hindi. Ban score 5. Hindi kayo hangat sa 5 kundi kayo nag-explain. Hindi listahan ng ang essay, no? Ang purpose ng essay is mag-explain. Hindi naman siya paramihan ng ideas. Mas maganda pa nga yung 2 lang yung idea mo, pero maganda yung explanation. Dapat bawat idea, 2 to 3 sentences. So dapat bago niya sinabi itong mga illegally parked na vendors tsaka sasakyan, explain muna niya paano nakaka-traffic yung private cars. Okay? Next. So paragraph 3, dapat solutions. Okay? First sentence, okay. The solutions that first come up is road widening. So sa lahat ng sinulat niya, solution. So good, tumama. Hindi katulad nung kanina, sablay yung first sentence. Hindi naman yan dahilan eh. Okay, ang problema, naglista na naman. So walang organization itong sinulat. Bakit? Sinabi road widening. Ngayon, bago ka mag-move on, kailangan explain mo, paano makakatulong yung road widening? Ang problema, sabi niya, but the best solution is implement the law. Teka lang, nasaan na yung road widening? Tsaka anong batas yung i-implement? O sige, explain mo na lang yung batas. Firstly, remove all illegally parked vehicles and vendors on the road. Teka lang, akala ko ba batas? Parang kahit sa speaking, magulo to eh. Explain mo muna bago ka mag-move on. Ito sabi niya secondly, pero ang totoo pang-4 na suggestion na to.
Make that public transportation a priority. Okay. O paano makakabawas ng traffic yun? Hindi naman in-explain, biglang nagpunta na sa ano, use the bike, ganyan-ganyan, implement. Guys, hindi sinabi ng IELTS na ano, maglista ng solusyon. Ang importante dito, explain masyadong marami. 6 yata yung ideas dito. Kung ako 'to gagawin ko, maximum 3 idea lang tapos tigdala-dalawang sentence, okey? In conclusion, the government, wrong spelling yung government, wrong spelling yung implement. Guys, yung mga wrong spelling niyo maiipon 'yan, okey? Maiipon 'yan tapos anong mangyayari, mama-minus kayo. So, improve ninyo yung typing niyo kasi minsan ang problema yung typing, hindi naman yung spelling. Minsan alam niyo manimple yung spelling, mali lang yung pindot, okey? Gagawa ako ng sample. Pero turuan ko muna kayo kung paano mag-aral ng mag-isa, 'no? So, ChatGPT, punta kayo sa ChatGPT, tapos sabihin niyo, "Can you help me improve my essay? Okay, teach me the proper grammar and grammar, vocabulary, and organization." Pindot. Tapos sasabihin niya, "Oh, so ngayon copy paste, kopyahin mo yung sinulat mo, tapos paste mo dun, here is my" o kaya Tagalogin mo, "Ito ang sinulat ko." Pero siyempre guys maganda, ilagay niyo rin yung tanong, okey? "Ito ang tanong at ang sagot ko." Tapos copy paste ninyo yung question and answer niyo. Ayun tapos kakausapin ka na niya, okey? Estimate niya yung grade mo, okey? By the way, hindi laging tama 'to, okey? Minsan minsan masyado siyang mataas mag-grade, okey? Oh, tapos explain niya, ngayon gusto mo makita ng ano, makita ng magandang essay, improve my essay. O ayan, susulat na niya, alright? So magandang gamitin yung AI para aralin yung mga mistakes para improve yung sarili. Pero 'wag niyo siyang gagamitin para siya yung magsulat sa inyo. Kailan ginagamit yung AI? Pagkatapos magsulat. Hindi niyo ginagamit dapat ang AI bago magsulat. Kunwari tinignan mo yung tanong, tapos nagpagawa ka muna ng sagot. Tapos nung makita mo na yung sinulat niya, dun ka nagsulat. Wala ng kwenta yun. Bakit? Hindi mo naman magagawa sa exam yun, eh. Gago ka ba? Eh, di parang niloko mo yung sarili mo. Okay? Ginagamit yung AI to check your work. Hindi para magsulat para sa'yo, hindi rin para bigyan ka ng idea. Kasi tandaan niyo sa exam, walang magbibigay ng idea sa inyo, kailangan mag-rely kayo sa sarili niyo. So, huwag kayong magsa-submit sa'min nung hindi niyo gawa, 'no? Pati yung sa ideas, yung nagpagawa ka muna sa AI tapos binasa mo, tapos nung nagsulat ka 'di mo naman tinitignan. Pero kalokohan din 'yun, eh. Naglolokohan lang tayo kapag gano'n. Okey, gagamitin yung AI pagkatapos magsulat. Ngayon igagawa ko kayo ng ano, ng sample na essay on the spot. Okey, lagay ko na lang dito sa document ni sir. Hindi pala, ano pala, lagay ko dun sa ano niyo, ayan dito. Ito yung document niyo, eh. Binigay ko yung link nung isang araw, 'di ba? Ilalagay ko sa dulo. Baka naman 'di niyo pa rin binasa. Okey.
So ito yung question. Oops, ang laki Nalitan natin konti. Pwede na siguro yan. So many cities around the world are facing the problem of traffic congestion. Okay, what can you do to address it? Sisimulan ko muna sa ano ko, sa essay plan. So intro, tapos causes, tapos solutions. Solves na lang, no? Solves. Tapos conclusion. Pero kung ganyan lang yung ano mo, yung susulat mong outline, walang kwenta yan. Sulat ka ba? Nasaan yung ideas? Okay? Causes, hindi nyo kailangan ilista lahat. Lista nyo lang yung pinakamatatinding mga causes dyan. At ano ang dahilan ng masamang traffic sa, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Tandaan nyo, walang sinabing Philippines sa tanong. Sinabi around the world. Wala rin sinabing in your country. Dapat ang approach nyo, global. Okay? So, causes. Mhm. Too many private vehicles on the road. Okay? That's the first cause. Explain ko sa essay ko. Pangalawang dahilan, okay. Lack of proper driver education and driver education, driving skills, and discipline. Okay? Pwede yan, basta na-explain mo ng tama. Solutions? Mag-isip ka ng ano, dalawa lang o kaya maximum tatlo, depende. Okay? Pag marami ka na sulat, okay na yung dalawa. Pag konti na sulat mo, tatluhin mo. Kasi remember, ilang sentences ba dapat yung body natin? Sa 4 paragraphs, 5 to 6 sentences. Kung may dalawa kang dahilan, o yung isa mong dahilan, 3 sentence, yung isa, 3, edi may 6 ka. Gets nyo ba? Kung ang ginawa mo naman is 3 yung dahilan, yung solutions na binigay mo, o take to 2 sentences, 2, 4, 6, edi naabot mo na. Kulang kasi yung study time natin. Guys, marami kaming lectures dun sa dun sa Facebook group, WRIL Study Group. Bigyan nyo ng oras, manood kayo. Okay, ano yung pinaka the best na solution dyan? It's improve public. Yan ang the best. Tignan nyo sa Japan, no? Walang traffic. Bakit? Ang ganda ng public transportation system nila eh. Okay? Oh. Ano pa, bukod sa improve mo yung public transportation. Another one is, you make licensing expensive and difficult. Okay, tulad nung ginagawa ng saan kasi to? Singapore. Ang mahal kumuha ng lisensya. Ano pa? Germany. Guys, 4 na exam yung kailangan mong i-take bago ka mabigyan ng ng full license. Okay? Pero ang baba ng alam niyo sa Germany, ang yung main road nila, yung autobahn, yung main highway nila, ang speed limit 300 kilometers and in some parts walang speed limit. Pero ang konti ng aksidente, lowest in the world. Bakit? Sila rin yung pinakamahirap bansa na pinakamahirap kumuha ng lisensya. Okay? Sa Mexico naman, Mexico City, mataas ang rates of accidents. Bakit? Ang daling kumuha ng lisensya doon. Literal, magbabayad ka lang, wala mang test. At least dito sa Pilipinas, nagkukunwari pa tayo na may test eh. Pero sa Mexico, bayad lang talaga. Mataas din yung nila, rates of accidents nila. Okay? Ngayon, kung palagay nyo, hindi nyo mapapabot ng 250 yan, edi mag-isip ka pa ng idadagdag. Pero please don't say road widening. It doesn't work. I-research nyo. Okay, ginawa ng China yan. Wala rin nangyari. Ano ba, wag nyo rin sabihin yung yung color coding. Walang kwentang suggestion yun. Bakit? Guys, ilang taon na ba ini-implement ng ng bansa natin yung color coding? More than 10 years na, di ba? Parang 20 years na yata eh. May traffic pa rin ba? Meron pa rin. So, ibig sabihin, hindi umandar. Kasi tagal na natin ginagamit. Matraffic pa rin eh.
Ilusyon lang siya, akala mo nakakatulong pero ang totoo hindi. Okay? So bigyan ko kayo ng pangatlo para marami kayong masulat. Encourage alternatives such as cycling and carpooling. Siyempre kung di mo alam yung carpooling, huwag mong ilagay. Stick to what you know. Cycling, magbisikleta. Okay? Carpooling, ano yung carpooling? Mag-share ng sasakyan. Kunwari, imbis na 5 sasakyan yung pupunta. Okay? Monday, gagamitin natin yung kay Sir Lee. Susundin niya yung 4. Tuesday, gagamitin yung kay Sir Mark. Susunduin yung 4. Wednesday, gagamitin yung kay Ma'am Sham. Sunduin yung 4 na kasama. So, bawat isang araw, imbis na 5 kotse yung ginagamit, isa na lang. Kasi nag-share-share kayo. Pero kung di nyo kayang explain yun, wag. Okay? Encourage the people to bike for short distances. Ba't ko nilagay yan? Kasi mayroong mga countries na gumagawa niyan. For example, European countries, no? Netherlands, Denmark. Okay? Mas maraming bike kaysa sa tao. Wala silang traffic. Ang healthy pa ng mga tao kasi sexy. Okay? So ito yung gagawin kong ano ha. Ito yung gagawin kong plano. So tingnan nyo kung paano siya magiging essay. So P1, P2, P3, P4, P5. Dalawahin natin yung ano. Dalawahin natin yung P1. Kailangan may space. So P1. Many cities around the world are saying, okay. All over the globe. Okay. uh, heavy traffic congestion is a very common issue, especially in cities. So what did you notice here? Well, what should you notice here? Hindi naman pinalitan lahat ng words. Ginamit ko pa rin yung traffic congestion. Okay? Ginamit ko pa rin yung cities. Pero hindi masasabi ng examiner na sinerox ko lang. Bakit? Ano ba yung simula nito? Many cities. Ako anong simula ko? All over the globe. Hindi nga around the world eh. Oh, yung ending dito, traffic congestion, ang ending ko, especially in cities. Okay? Especially in major cities. O yan. So, paano pa sasabihin na, no, Xerox lang yan? Yung paraphrase, dalawa yan. Pwedeng palitan mo yung words o kaya pwede mo rin palitan yung arrangement. Okay? So, ako nang ginawa ko, kinumbine ko. Next, kailangan sabihin ko sa examiner kung ano yung i-discuss ko. Yun yung purpose ng intro eh. Sasabihin mo sa nagbabasa, ano yung i-discuss? Okay? So, sasabihin ko, this essay will explore. Kasi magdi-discuss lang ako. Hindi naman ako hiningan ng opinion eh. Wala namang what is your opinion. Walang do you agree or disagree. So, discussion essay lang siya. Pero gagamitin ko yung salitang explore kasi mataas ang grade. Pag sinabi mong this essay will discuss, mababa lang yun. Explore, band 7 na yan eh. Will explore. Ilan yung ano, sir? Ilan yung reasons na i-discuss ko dito? Yes, sir. Pwede ka na ano, turn on your mic. So, ilan yung reasons? Tignan mo lang yung outline. Ba, Dalawa po. dalawa, okay? So, I can say, this essay will explore a couple of the main reasons. O, eksakto. Alam ngayon ng nagbabasa kung ilan yung i-discuss ko. Sinabi ko, couple, dalawa. Very specific ako pag nagsulat. Okay? A couple of the main reasons. Plus, give a few possible, imbes na gagamitin ko na naman yung salitang solution na nandun na sa tanong o kaya suggestion na kinuha ko lang sa tanong, isip ako ng iba.
Remedyo. Ano sa English ang remedyo? Remedyo, remedy. Pero dahil tatlo yung ilalagay ko, ayan o, tatlo. ABC. Remedies. Okay? A few. Hindi ko kasi pwedeng sabihin nga couple kasi hindi naman dalawa. So pag tatlo na, a few na yan. Okay? So this is an example of a very good, simple but direct, okay? Simple introduction. Tingnan nyo, wala akong sinayang dyan. Lahat ng sinulat ko, nakapatungkol sa pinag-uusapan. Tapos alam na agad ng examiner kung anong laman nung essay ko kasi sinabi ko na agad sa kanya. Nakasummarize na. Okay? Here's another one. Okay? Mm, mm, okay. Heavy traffic congestion, okay, is a perennial problem. Anong ibig sabihin ng perennial? Parang forever, parang lagi siya nandyan, di nawawala. Okay? Always there. Every year na lang nandyan. Permanent. Okay? Is a perennial problem. Okay? In many populated places around places around the globe, in many countries lang, in many countries, especially in large urban areas. Kasi pag sinabi mong city, urban area yan. Pag rural, yung provincial, no? Pag naman city, urban. So kamukha ba siya nung ano, nung original? Hindi. Ang original, many cities ito, traffic. Yung dulo naman niya, traffic congestion. Ako naman, urban areas. Pwede mo namang igalaw-galaw yan eh. This essay will discuss. O sige, pero mas magandang explore ha. Will discuss okay, some of the root causes of this and will offer a few a few approaches that can be applied. Oh, there you go. Remedy, approach, suggestion, solution. Next step, count. 2 sentences. 2 sentences, 31 words. Pasok ba sa target? Yes, kasi 30 to 50 yung target natin sa intro. 2 sentences, 40 words. Next, dahil IELTS on computer to, pwede kang dumiretso sa conclusion. Ako, inuna ko yung conclusion kasi alam ko na yung susulat dun eh. Alam ko naman ang simulan yan in conclusion. So, ba't yung pa isulat? Di ba? Kaysa hintayin mo. Eh, paano kung naubusan ka ng oras, di mo na type? At least naka-type na. So, in conclusion, anong ginagawa sa conclusion? Sinasummarize mo lang yung sinabi mo. Okay, wala ka naman bagong sasabihin dyan. Ano bang diniscuss mo? Ayun. So, in conclusion, tignan mo lang yung outline mo eh. Okay. Masyadong maraming private. Okay. Bad drivers. Bad drivers and private vehicles. Okay. Contribute heavily to traffic. Sinamarize ko lang. But this can be lessened. Okay? Okay. Sino ba yung in charge ng ano, pag-improve ng public transportation? Yung ba mga pribadong tao, yung gobyerno? Gobyerno, di ba? Sino ba nagbibigay ng lisensya? Gobyerno, di ba? Sino pwede mag-encourage sa mga tao, magutos na ano, or gumawa ng infrastruktura para mag-bike sila or gumawa ng batas? Gobyerno, di ba? Okay. But this can be lessened by
the government applying appropriate. O yan. Ba't ganito yung in-ending ko? Well, diniscuss ko kasi yung mga solutions. Kailangan namang isulat ko lahat yan. Ano lang to, conclusion lang to. Dapat summary lang. Pag sinulat ko lahat yan, body na naman siya. So, sinamarize ko lang. Kailangan lang gumalaw ng gobyerno. Bakit? Kasi yung A, government in charge yan. Yung B, government yung in charge. Yung C, government din yung may kayang gumawa niyan. So, appropriate na conclusion. This is one sentence, 22 words. Pasok ba sa target? Yes. Ang target natin, 1 to 2 sentences, 20 to 30 words. So, swak. Problema ko na lang ngayon, itong mga nasa gitna. And by the way, 4 paragraphs lang pala. There you go. Paragraph 2, problem. Paragraph 3, solutions. Problems, too many private vehicles. Lahat ng isusulat nyo, direct to the point. Walang palabok, walang cheche bureche. Okay? Okay, the main reason for all the slow traffic is, tapos, in addition to that, okay? Ba't sinulat ko na yung mga to? Kasi alam ko, dalawa yung dahilan ko, di ba? Nandito sa outline ko eh. So, 3 sentence to, yung B naman, 3 sentence. Or pwede rin 2 sentence, pwede rin naman. Pero syempre, kailangan yung total niyan, 5 to 6 sentences siya. So, the main reason for all the slow traffic is the high number of private cars, private automobiles, okay, mamaya na yung automobiles, on the road. Okay, ngayon, kailangan kong itugma yan. Ano ngayon? Maraming pribadong dahilan. Bakit? Anong masama dyan? Anong connection? Kailangan explain mo muna bago mag-move on dun sa next. Okay? When cars are people buy cars for convenience. Okay? Especially when the public transportation is public transport system is not. So people buy cars for convenience, especially when the public transportation is not good. Ano ngayon? The problem is, okay, a car usually usually carries only 1 or 2 people while taking up a lot of road space. Unlike buses or trains that can accommodate a lot more for the same space. Ano yung tinutukoy ko? Ito, tingnan nyo itong picture na to. Cars versus bikes versus bus. Perfect picture. Tingnan nyo po ito. Okay, 60 people yan ha. 60 people ha. Car, bus, bicycle. Kita nyo? Kung ang 60 people sasakay ng kotse, okay? Ang average na laman ng isang kotse is 1.2 people. 1.2. Okay, hindi man 2, 1.2. So, kadalasan isa, minsan dalawa. Kaya nila na-compute yung 1.2. Ganyan karaming space yung kakainin niya. Dami Yung buong street. Okay?
Kung naman yung 60 people magbo-bus, ito lang. Parang 1/5 lang, 20% lang ng space. Tapos kung yung mga tao magba-bike, ito lang yung actually ba't sinama ko yung mga tao, sorry. Kotse, oh, bus 10% lang pala. Tapos yung bike, gano'n din. Mas marami lang ng konti sa bus. Okay? So ano yung problema? Yan, yung ano talaga. Sinong gumawa nito? Yung ano, City Planning Office ng Münster. Okay? Sa Germany. Year 2001. Inaral na nila eh. Diyan ko nakuha yung mga sagot ko. I-research ko na yan. So yun ang ibig ko sabihin dun sa sinusulat ko dito. Okay? So tapos na, di ba? O yan. In addition to that, nakalimutan ko ano kasi ayun. Kaya nagsusulat ako ng ano eh. Kaya nagsusulat ako ng outline. Bakit? Kasi sigurado ako, makakalimutan ko kasi stressful po yung pagte-take ng test. Pag na-stress ka, nakakalimot ka. Okay? Lack of proper driver education, driving skills, and discipline. In addition to that, many drivers violate road rules and are masyadong aggressive, too aggressive in their driving, okay? Because they lack training or proper driver education, okay? In some countries, the driver test is only yung puro libro lang, walang actual, theoretical. So they do not know what to do in actual situations. Okay? Bukod pa doon, it's only theoretical, blah, 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 blah. Also, when drivers are undisciplined or hot-headed, mainit ang ulo. Hot-headed, hot-headed, okay? They get into arguments with other drivers or they block the road with their vehicles. Ayan, 6 sentences. Dalawa lang yung idea ko pero 6 sentences pero well explained. Kung nagtataka kayo kung ano yung mga band 7, 8, 9, ganyan po sila. Nag-explain sila, hindi naglilista. 6 sentences and 131 words. So, sobra-sobra na. Ang target lang natin dito, 90 to 110. Okay? 6S. Naku, napasobra ako. So, ang ibig sabihin nito, mga sir, iklian ko na lang yung paragraph 3 ko. Imbis na mag-ano ako, mag 6 sentences, magpa 5 na lang ako kasi sobra-sobra na eh. Pwede rin naman ano, na magbura ako dito. Kaso sayang naman yung sinulat ko. Iklian ko na lang. So, anong pwede kong gawin? Siguro, siguro, pwede kong tanggalin tong isa dito. Kasi di ko rin naman na-discuss yung problema yan sa paragraph 2, pero itong dalawa, na-discuss ko, di ba? O, yan yung magandang i-discuss. So, 5 sentences na lang. Okay. Now, paano malalaman ng examiner na ano na solutions na yung susulat mo dito? Kailangan first sentence pa lang, nandun na yung salitang solution, remedy, approach, strategy. Okay? Okay. The best approach to this, the best and proven okay, approach to this is to improve public transport systems,
Ngayon medyo maikli, anong pwede mong gawin? Maglagay ka ng example para umaba. Such as buses, trains, sa yung Ilog Pasig nasasayang, hindi ginagamit ng tama, eh. Makakabawas ng traffic 'yun, eh. Tignan natin, may pinaplano si Vico diyan, eh. Ferries, wala na akong maisip, so ferries na lang. And ferries sa mga lugar na maraming ilog or may mga major na ilog. London, meron. Okay, Metro Manila, Ilog Pasig. Actually, lahat ng main cities. Ah, South Korea, meron silang isang river dun, eh. The Han River. Okay, yun. Okay, anyway, such as buses, trains, and ferries. Okay. If these modes of transport, okay, were affordable, hindi, unahin natin yung clean. Were clean, malinis, affordable. O ikaw sir, ano pa yung hinahanap mo sa ano, sa public transportation bukod sa malinis at ano, kaya ng bulsa? Bro, nakikinig ka ba? Ay. Yes, sir. Bukod sa ano, gusto mo yung bus o kaya yung train, MRT, LRT, malinis, tapos affordable. Ano pa yung makakakumbinsi sa'yo na ano, wag na magmotor? Mag-ano na lang, mag-MRT na lang. Yung ano sir, mas madali magbayad. Ay, ibig sabihin doon sir, ano, yung one, Convenient. one card para sa lahat ng Okay. traffic. Okay, convenient. Ano pa? Na, Pero ako kahit hindi convenient eh. Siguro, mas importante sa akin yung safety. So, okay. clean, affordable, safe. Tapos yung hindi ano, hindi masikip. Hindi masikip. Okay naman yung aircon, hindi yung pinapawisan ka, tumatagaktak yung pawis mo, puro putok na yung amoy niyo. Siguro comfortable. Clean, affordable, safe, and comfortable. Yan. If these modes of transport were clean, affordable, safe, and comfortable, then most people would not, choose to drive anymore. Sige, lagay na rin natin yung convenient kasi kasama talaga yun eh. Yung madaling magbayad, yung stasyon, hindi masyadong malayo, madaling umakyat at bumaba, mga ganun. Okay, tama ka, convenient yan. Then most people would not choose to drive anymore. Okay? Instead of driving, anong pwede nilang gawin, sir? They can rest, read a book, or use their phones, or ano pa ba, sir? Pahinga, magbasa, mag-cellphone, o kaya, Kumain. ano, sir? Kumain. Kumain. Hindi dapat kumakain sa public transport. Actually, bawal yun sa Ano? maraming public transport. Sa Japan, bawal. Ano? Or talk, okay, to their uh, friends. Although di rin maganda. Wag na nga. Galing ko na. Ginawa namin sa Japan yan. Nabawalan kami. Okay, yan. Or use their phones. 3 sentences na. O, lipat na ako. Another proposal. Kasi nagsasuggest ka, nagpo-propose ka. Is to make licensing more expensive and harder to achieve. Mas madaling makakuha. Okay? Mhm. There should be is to make licensing. Okay. There should be several driving tests and siguro tanggalin ko yung expensive dito.
there should be several driving tests instead of just exams on paper, and these should be expensive so that applicants, yung mga aplikante, so that applicants will take them. Pag mura yan, wala lang. Okay? This is what Singapore and Germany, this is what Singapore and Germany are doing. And they have very low rates of, and they have very of traffic congestion compared to the rest of the world. Nag-6 sentences din ako, pero maikli yung mga sentence eh. So this is 110. 6 is 110. So ito total mo, 110 plus 130, that's already 240. Oh, piliin ko na lang yung maikling introduction ko, 240 plus 31, 271. Kaya maikli na lang yung ano ko, conclusion ko. Kayo, di nyo naman kailangan ng ganito kahaba. Okay, sobra-sobra itong mga sinulat ko, lalo na sa paragraph 2. Okay? So guys, if you want more samples of these, mga on-the-spot na writing, panoorin nyo yung mga videos dun sa ano natin, dun sa Facebook page natin. Okay, thank you.